Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sama-sama, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? At tayo po kami lalo na dito sa Quiapo natutuwa, hindi lang kapag Biyernes, kahit Linggo. At alam ho namin, hindi lang naman mga taga-Maynila kayong mga nagpupunta dito. Kayong mga kadeboto namin ay galing pa rin sa iba't ibang lugar, lungsod, probinsya. At sa umagang ito, kasabay ng pagbati namin sa inyong lahat, ay ang pagbati natin sa mga kapatid natin galing pa ng Vigan. Palakpakan natin ang ating mga kadeboto, pilgrims mula sa Vigan. Aba, ilang oras din po mula sa Vigan? Ilang oras? Ilang oras ho? 8 oras. Diyos ko Lord, no? Mabuhay ho kayo, no? Salamat po sa pagpunta ninyo. At marami po tayong mga kapatid, mga kadeboto, bata, matanda, na kasama natin dito ang isa sa mga 4 na seminarista ng San Jose, si Brother Mark. Palakpakan din natin siya. Linggo-linggo sila dito sa atin sa Quiapo. No, nagsiserve sila dito sa atin. Kaya tayo ay nagpapasalamat. Second year pa lang pala ito, akala ko gagraduate na. Di bale, tayo ay nasa kalagitnaan na po ng Nobyembre. Pangalawang linggo na ng Nobyembre. Talagang napakabilis ng panahon. Parang hinihila ang araw. Parang minamadali na ang taon. Baka mamukat-mukat natin, ilang linggo na lang ho, tapos na ang taon na ito. Kaya alam nyo mga kapatid, pati tuloy ang kilos ng tao, pag titignan ninyo, pati tuloy ang galaw ng tao, parang nagmamadali na. Parang minamadali. Mga kapatid, kung isa sa mga nagiging dahilan ng pagtatalo ng mga tao, isa sa mga nagiging dahilan kung minsan ang bilis mong uminit ng ulo ay mabagal na tao. Kaya kung minsan nagtatalo, ang bagal kasi nitong kasama kong kumilos. Ang bagal kumilos ng asawa ko na wala tuloy kaming naupuan. Ang bagal kumilos ng aking kapatid. Nagsimula na yung misa. Kaya nagtatalo, kaya ka naiinis. Nagsisimba na, inis ka pa rin. Pero, isa sa mga dahilan din, kung bakit ka naman nagkakamali at napapahamak minsan, ay ang pagmamadali mo. Sa kakamadali mo, ayan ang nangyari sa iyo. Sinong huling nagsabi sa iyo niyan? Sino ang huling sinabihan mo niyan? Kung nakakapikon ang mabagal na kasama, nakakatakot din ang laging nagmamadaling kasama. Sige nga, kahapon, kagabi, nagmisa ako sa Santa Ursula sa Binangonan. Sige nga po, gusto kong malaman, sino kaya dito kagagabi may umamin? Sino kaya sa inyo ngayong umaga? Umagang-umaga, ang kayang umamin sa katotohanan. Sino sa inyo aminado, mabagal kumilos? Taas ang kamay. Ayan, pati si brother. Kagabi rin, no? Siguro sabi ng asawa mo, ikaw yun, tumaas ka ng kamay, nagmamaang-maangang ka pa. Bahala na si Lord sa'yo. O sino naman dito, yung madalas may nalilimutan, nagkakamali, kasi laging nagmamadali. Taas ang kamay. Ayan. Madali pa more. Kaya kayo nakakalimot at nagmamadali. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng pambungad na mensahe ng mga pagbasa natin
ngayong 32 linggo sa karaniwang panahon. Ano ang pambungad na mensahe mula sa aklat ng karunungan? Mag-ingat ka palagi. Mag-ingat ka lagi. Huwag padalos-dalos, pero huwag kang magdunong-dunungan. Humingi ka ng karunungan ng Diyos. Ha? Uulitin ko. Sa buhay, mag-ingat ka. Huwag kang magdunong-dunungan. Humingi ka ng karunungan ng Diyos. Ano yung karunungan ng Diyos na dapat nating hingin? Yung pinag-iisipan, pinagdadasalan mong mabuti at matindi bago ka magsalita, bago ka gumawa ng anuman. Huwag kang magdunong-dunungan. Humingi ka ng tulong. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Siyempre, kahit nagdasal ka na, kahit nag-isip ka na, pwede ka pa rin magkamali. Pero mas sigurado ka pa rin magiging tama at pwede kang maitama kung hindi ka nagpapatangay lang sa agos ng maling dikta ng iba o nagpapapigil ka lang, nagpapatakot ka lang sa paninira ng iba. Huwag mong kalilimutan, hindi lahat ng katalinuhan, hindi lahat ng karunungan kasabay mong ipinanganak sa mundo. Hindi lahat ng katalinuhan kasama mong ipinanganak sa mundo. Sadyang may mga bagay pa rin na dapat mong makita, dapat mong matuklasan, dapat mong marinig sa mundong ito. Hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Huwag kang nagdudunong-dunungan. Kaya nga, huwag natin sasayangin ang mga katulad ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Huwag natin sasayangin ang mga katulad ni San Pablong dumarating sa buhay mo. Marami tayong katulad ni San Pablo na darating sa buhay natin. Ito yung mga taong hindi lang pera mo, hindi lang talino, posisyon mo ang habol sa'yo. Maniwala ka. Kahit maraming manloloko sa mundo, meron at meron pa ring mga kagaya ni Pablo na hindi pera, posisyon at talento mo ang habol sa'yo, kundi ang ikabubuti mo, kundi ang ikaliligtas mo. Sabi ko nga, huwag mong laging iniisip na minamaliit ka, kinakainggitan ka, sinisiraan ka lang, kaya ka pinagsasabihan. Huwag laging ganon. Ano ang sabi ni San Pablo? Ito yung sinasabi rin sa atin kapag hindi tayo nakikinig at naniwala. Ano yung sabi ni San Pablo? Makinig po kayo. Pag hindi ka nakikinig, pag hindi ka marunong maniwala, ito ang mapapala mo. Huwag mong sabihin, hindi ka sinabihan. Di ba? Huwag mong sabihin, hindi ka sinabihan. Sana mga kapatid, huwag tayong umabot, huwag tayong masanay na lang sa huling pagsisisi at panghihinayang. Sabi ko nga ho nung Biyernes, sa ating feeding program noong Huwebes, yung ating I-Thursday, mukhang nakabakasyon pa yung ating mga pinapakain. Dati 400 plus, nung Huwebes, 358 lang sila. Pero may isa sa kanilang lumapit sa akin. Nalungkot ako sa sinabi niya na may mga kasama silang gumagawa pa rin ng kalokohan. Nalungkot ako, pero kahit papano, natuwa ako sa kanya. Hindi dahil sumbungera siya.
Pero dahil hindi siya nahiya, hindi siya natakot at naging madamot na lumapit para itama ang kanyang nagkakamaling kasama. Hindi madali yun, ha? Hindi madaling tumayo sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan. Pero ginawa niya yun. At sana tayo rin, para walang pagsisisi sa huli. Nakakalungkot pong marinig yung balita nung 4 na binatang namatay sa Antipolo. Narinig niyo po yun? 4 na binatang namatay sa car accident. Yung bubong nila parang tinuklap. Hindi maipapaliwanag ang sakit at lungkot na nararamdaman ng magulang na namatayan ng anak. Ang sakit sa kalooban at nakakadurog ng puso yung sinabi ng isa sa mga nanay ng namatay. Ano ang sabi ng nanay? Sinabihan ko naman siya, pero umalis pa rin siya. Mga kapatid, pagkatapos ikwento ni Kristo ang talinghaga ng 5 matalino at 5 hangal na dalaga, sa ebanghelyo natin ngayon, meron siyang binitiwang mahalagang utos. Sa huling bahagi ng kwento ni Kristo, meron siyang binitawang importanteng bilin para sa atin. Lagi kayong maging handa. Huwag niyo sabing hindi ko kayo sinabihan. Lagi kayong maging handa. Hindi niyo alam ang araw ni ang oras. Just always be ready para walang paninisi at hindi sa huli ang pagsisisi. Bakit kaya hindi nakapasok yung 5 hangal na dalaga? Una, siguro mabagal sila. Pangalawa, siguro nagmamadali kasi sila. Kaya meron silang nakalimutan. Kaya meron silang napabayaan. Alam niyo po, yung nanay ko, pag may malayo kaming biyahe, si mama, pag may malayo kaming biyahe, meron siyang laging binibilin sa amin. Huwag kayong matutulog sa biyahe. Sinasabi niyo ba yan sa mga anak ninyo? Pag umaalis sila, huwag kayong matutulog sa biyahe. Sa totoo lang ho, pag sobrang layo ng biyahe, hindi ko siya nasusunod. Pero bakit kaya? Bakit kaya niya sinasabing huwag kayong matutulog sa biyahe? Una, siguro para hindi namin panghinayangan ang magandang bagay na pwedeng makita at dumating. Pangalawa, para maging ligtas kami sakaling may problemang dumating. Huwag kayong matutulog sa biyahe. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, tandaan natin, sa buhay, magkakaiba tayo ng galawan. Magkakaiba tayo ng takbo. Sa iba, para maayos, bagalan mo. Pero sa iba, para hindi masayang, bilisan mo. Pero sa huli, hindi karera ang buhay. Hindi laging kompetisyon ang pinapairal. Taglay ang karunungan ng Diyos at pagsunod sa utos ng Diyos. Pag-isipan mo, pagdasalan mo. Huwag kang hangal, marunong kang tao. Bagalan ang manghusga ng iba, pero bilisan mo ang pagmamalasakit sa kapwa. Amen.